Kunin ko. Wala naman tayong ano, bago. Ito na, bago na. Lapit mo sa akin. Ayan na, naka ano. Wala pang ano. May lima. Mayroon na. Parang babagal tumakbo. Hello, Jasmine sa Abidra. Magandang hapon sa inyo. Ikaw, ako ikaw. Stay safe and healthy. Sa inyo din. Lalo na ngayon. Dami nang nangyayari na kaya na sinasabi ng Diyos na ipagsabay natin ang trahedya, mga trahedya sa COVID. Sabay-sabay na talaga. Anong gagawin natin? Yung mensahe ng Diyos nung July 19. Basahin ninyo yan, July 19. Tingnan nyo kung anong nangyari ngayon. Kain-kain lang muna tayo. Guess, anong kinain ko? Elvira Pulaan, Gaboy, bago to. Baka nagbago lang ng account siguro. Emily, Clarice, Pelias, Roel, DC Casas. Bago to, nagpalit lang ng account. Marami kasi sa inyo nagpapalit eh. Ngayon, mayroong mga lumalapit na bagong mga pangalan. Hindi ko nag-response agad. Gawa nung pabago sa paningin ko. Siguraduhin ninyo na alam ko yung kung dati kayong nandyan na o dating account ninyo. Kung nagkataon, hindi ako nagre-reply. Sa mga natanggal, madami sa inyo. Yung mga tinanggal ko na dating hindi nag-share, kasi yun nga batayan ko na paniniwala. Hindi kayo nag-share, hindi kayo naniwala kasi kaya hindi nyo ni sinere kasi hindi kayo naniwala. Ngayon, gusto nyo bumalik, ay hindi kayo basta-basta makabalik. Ngayon, kung nagpalit ka na account, lalo din na hindi kayo basta-basta ma-accept. Kasi nga, hindi ako nag-accept ng ganun na lang. Nasa live ko lahat yan. Hindi ko kailangan ng membro. Hindi ko kailangan ng friends sa Facebook. Ang kailangan ko ay naging bahagi. Ngayon, kung nag-message kayo o may kailangan kayo, ang unang ginagawa ko niyan, tumitingin talaga ako sa account ninyo, kung anong laman. Ngayon, kung yun yung kasama sa kriteriya na kailangan ko, pwede kayong ma-accept. So, ganun ang ginagawa ko. Ngayon, kung wala kayong share, kung mayroon man, hindi naman yun ang mensahe ng Diyos, kung ano-ano na lang, hindi rin ako hindi ko tinutugunan o hindi ko tinatawagan ang mga ito. So, kasi nga, ang paniniwala ko ay ang paniniwala na sa gawa. Naniwala kayo sa mga pinarating ko, then, share ninyo. Kaya, hindi ko kailangan ng membro, hindi ko kailangan ng friends. Kailangan ko naging bahagi. So, itong isa, bago naman to siguro. Na kayo. So, yun.
Ah, malalaman ko lang pag lumalapit na kayo kasi tumitingin ako sa account ninyo. So, ito si Romel Bindal. Mayroong account ito na bumabalik. Hindi ko yun inaccept. Meron ka naman isa, Romel. Aha. Camilo, nandyan. Wah, oo. Mahagi ang ano ko, Camilo, mahagi ang ginamit ko sa sashimi. Sariwa talaga yon na huli ko kaninang umaga. Binulim. Ah, ang balita dyan. Yung ng araw, hapon, umaga, gabi o nasaan man kayo naroroon. Yung mensahe nung July 19, no? 2021. Itong mensahe na ito, kung babasahin ko ito yung nangyayari ngayon. Ito nyo yung baha sa China, baha sa Pilipinas, yung lindol, yung barko ngayon na nang-aksidente sa Masbate man siguro ngayon yan. Humingi na sa Klolo, aksidente yata. Lulubog ba o ano kaya yon, di pa na sakto ang balita. Itong ngahapon siguro yan o kanina ba. So, hindi ko anong balita, nakita ko lang sa sharing. So, yung mga post ko na yan, July 19 pa, 24 na tayo. So, ang mensahe na ito ay nagsasabi na, yan, basahin ko muna. Ang mensahe ng Diyos, habang nasa loob ako ng aeroplano, naramdaman ko na mag-crash na ito. So, ibig sabihin ng Diyos dito, yung pangsasakyang panghipapawid, marami nang mangyaring aksidente, mag-crash, aksidente. So, yun, nakamalay na lang ako, nasa loob ako ng isang barko. O, yun, ibig sabihin ng Diyos dito, na ang pasasakyang pangdagat, na, yan, tapusin ko muna, na malaki, habang nakahiga ako, napansin ko na ang barko na nasasakyan ay nakatagilid sa labas ng barko. Ngayon, kung napansin nyo yung nakakita ko sa sharing, kung bago man yon o hindi ba, basta ito ay nagsasabi na magkaroon ng marami ng aksidente ng pasasakyang pangdagat. So, ang sanhin nito, masiraan, may mga hangin, bagyo, o paglaki ng tubig, yun. Yun yung ang sanhi ng pagkaano nito sa mga barko. So, nalabas sa barko, nakabintana, nakita ko na maraming sasakyang pangdagat, na yun ay wala na sa direksyon. Sabi ng Diyos, nasiraan na sila. So, ibig sabihin sila, marami ng pasasakyang pangdagat na karoon ng mga aksidente. So, iba naman, tinapon, palubog, marami na nga. So, iba naman, tinatangay ng hangin, o ibig sabihin, malakas ang hangin. Yun din yung nangyari ngayon. Lakas ang hangin, ulan, kaya kahit saan, yun sa ibang bansa, sa bansa ba yun? Bandang Europe, baha din grabe. Sa China, Pilipinas, sa Aurora, grabe din ang baha. Kaya malakas ang hangin. So, ulan yan. So, ito yun. So, ayan, lumakas ang hangin na ano ba yan? Mali ang spelling ko. Ano ba yan? Hinila. Ano kaya? Ano ba yan? Madali kasi kung mag-type kasi ako, hindi ko na ninabalikan. So, barko namin na umaalis. Hinihintay namin na makabalik. Dahan-dahan ito umusad. So, ibig sabihin, dahan-dahan umusad. Ibig sabihin, ang tubig
lumaki, tumaas. So, yun. Ay, nandoon siya sumampa sa lupa. So, ibig sabihin, ah, inintay naming babalik sa dagat. Ibig sabihin, malaki ang tubig. Kaya nakasampa sa ang barko sa lupa. Kaya ito yun, ang mensahe na yun. Kaya ito yung mga baha ngayon nangyari. Kita ninyo na grabe sa kaisaan. So, ito yung sinabi ng Diyos na ipagsabay natin ang mga ah, trahedya o kalamidad sa COVID. Sama na, tagal na yan, mga mensahe na yan. So, ah, nakabalik dahan-dahan o umusad ang barko. Timing na iparating ang kapitan. Sinusundan ko na tingin ang kapitan na humahabol sa barko namin. Kilala ko siya. Siya ang nang matagal na siyang patay. O, ibig sabihin, matagal na siyang patay. Ibig sabihin, ito na yung sign ng pagbabalik ng Diyos. Itong mga trahedya na ito, yung mga sinasabi ko na maghuhukom na siya sa mga buhay ng buhay o sa buhay ng mga patay. Ibig sabihin, ang patay, bubuhay na niya muli. So, ito yon. So, ang sabi ko, nakasakay ka na ba ang kapitan? Samagot ang Diyos. Nasa loob na siya. Sa lumakas ng hangin at tinulak ng barkong pabalik sa lakas ng hangin, sumampa nga ito sa lupa at naramdaman ko na yung sinabi ko na sumampa sa lupa. So, tinulak uli ng hangin pabalik. Nagkagulo ang mga tao kaya nagpasya akong lumundag para hindi sa tubig mapunta. So, ibig sabihin ng Diyos dito, kanya-kanya tayo ng kaligtasan sa panahon na to. So, ang paniniwala natin, so yun. Yun doon ako lumundag. Ibig sabihin, yun ang paniniwala ko na doon ako maligtas. Kaya gawin ko ang nararapat. So, yun yung pinarating ng Diyos dito. So, nakita isang paglundag ko, may isang binatilyong lalaki na sumunod sa humawak sa paa ko. So, ito yung mga taong naniniwala sa mga ipinarating ko. Sumunod sila sa turo na isiniwalat ko na yun ang kaligtasan. Yun, ibig sabihin ng Diyos dito. Yung daan na tinahak ko ay sunundan ng mga taong naniwala. Doon sila maligtas. So ngayon, para akong nakahalutang sa hangin, nakabitaw ang lalaki at sumigaw ako sa kanya. Ang sabi ko, mabuti at nakahawa ka sa paa ko. Ibig sabihin ng Diyos doon, itong nanganiwala, tunay akong ginamit ng Diyos at itong mga pinarating ko, sa panahon na mayroong mga darating sa inyo, anuman ang meron, maaksidente man, isa kayo sa maligtas. Tulad ni si Melodina, nabasa ko yung post niya, kahapon yata yon, na muntik na siyang maaksidente. Ayun nga, hindi niya akalain na napigilan ang aksidente. So yun, kasi naniwala si Melodina sa akin na ginamit ako ng Diyos. Tunay ako nagparating, kaya naiwasan niya ang aksidente na yon. So may share din ako sa inyo. Sa akin naman yun nangyari. Nagpunta ako sa break time ko yon. Di ko alam kung 2 months ago na. Hindi ko na i-share sa inyo. Pumunta ako sa bangko kasi nagbayad ako sa utang. So, nagmadali ako makabalik sa trabaho.
nakabike lang ako. So, pabalik ko, pababa, ah, yung bike ko kasi, e-bike, di battery. So, tingin ako sa stoplight, naka-green siya, pero nasa buntot pa ako ng bus. Ngayon, pagtingin ko sa huminto yung bus kasi bus stop, ang ginawa ko, tumingin ako sa kanan para overtaken ko yung bus kasi huminto siya. Yung next nun sa uluhan ng bus, yon kanto, bale. Hindi siya main road, pero maraming sasakyan. Yung dinaanan ko main road. So pag overtake ko sa bus, kasi pagdingin ko sa kanan, wala namang sasakyan. Overtake sabay humarurot ako, yung isigida. Hindi ko nakita ang stoplight kasi naharangan na ng bus. Nakapula na pala yun. So ngayon, nabulaga ako kasi yung mga sasakyan, naglabasan na papunta sa harap ko. Nakaboylo na ako, nasa 25 kilometers per hour na ang takbo ko. Kasi e-bike nga, tinudo ko. So, hindi ko na madala. Pag iprino ko, wala na talaga. Tapos yung sa kabila naman sa kanan, yung kaliwa, pumasok na. Dami na pala nakapasok. Kasi nakago na pala. Kasi nakatingin ko sa kabila. Sabay, nag-ano na pala yun. Nag-go. So, dito sa kanan ko, may bus din na parating. Kung wala ang Diyos, siguro, kung hindi ako ang makabangga, ako mamatay o maaksidente. Parang nagulat ako sa pangyayari. Dumaan ako sa harap ng bus. Nagulat din ang driver. Hindi ko na madala sa preno. So, ang ginawa ko, dumaan ako sa harap ng bus, lumusot ako sa pagitan na mga 2 meter siguro. Tapos na-counterflow ako na swerte na yung counterflow ko malayo pa. So pag counterflow ko, sabay kinabig ko sa kaliwa kasi yun na yung way ko talaga. So grabe ang tao, sigawan, pati puro busina ang ginawa ng mga sasakyan sa akin. Pero wala na, hindi ko na mabawi eh. Nandoon na talaga. So kung walang Diyos talaga doon na naggabay, either ako ang mamatay, mabangga, o maaksidente, o ako makabangga. So, laking pasalamat ko doon na sabi ko nga, kung wala sigurong Diyos na panahon na yon, either nawala na ako siguro. So, o hindi man, baka baldado ako o balian ako. So, yun yung pinaka matinding malaking himala o maaaring malaking aksidente sa akin nun. Grabe yun. Habang matakbo ako, napailing ako. Sabi ko, grabe. Hindi ko akalain na mangyari yun. Pero sabi ko naman sa sarili ko, kung hindi nangyari yun, wala din ako matawag na himala. Pero hindi ko yun sinasadya. Talagang, grabe kasi nagmamadali ako makabalik kasi break time nga, malit na naman ako sa pagbalik sa trabaho. Kaya, nagmadali ako pagbalik. Pero yung pagmamadali ko, muntika na talaga akong maaksidente noong time na yun. Kaya, nagpasalamat ako sa best friend ko na ang gabay niya at nailigtas pa rin niya ako sa panahong yun. So, ito yung sinasabi ng Diyos dito sa yung lalaking tating ng na trahedya na darating sa buhay natin na yung nakalambitin ng tao na yon, yung lalaki, sana yon, itong lumundag na yan na lumundag para hindi sandali lang ha, mahaba kasi ito sumigaw ako sa kanya, mabuti at nakahawa ka sa pako. Yun yung paliwanag ko na pag naniwala tayo
naniwala tayo sa Diyos at naniwala ka sa pinarating ko, ang Diyos talaga ay ililigtas at ililigtas kayo sa bingit ng kamatayan. So, ah, yun yung sinabi niya. Sumagot siya, naniwala ako sa iyo tay Narciso Olalo. So, yun. So, napunta siya sa building na bumagsak. So, ibig sabihin doon, itong building na bumagsak, lindol. Yun yung nangyari ngayon. Dalawang lindol yata, Batangas at Manila. Yun. Ito yun. Kaninang alas 4 yata umaga nang nangyari ang lindol. So, ayan, malino naman dito at bumagsak sa building. Alam ko bumagsak ito sa malakas na lindol. Ayan, malinaw. Sinulat ko pa yung malakas na lindol. Yun yung nangyari. Sundan ko siya ng tingin, mabuti at makahawak ito sa isang debris. So, malinaw na lindol. At hindi tuluyang bumagsak sa baba. So, itong panahon na itong mga lindol o trahedya, pag kayo tunay naniwala, talagang iligtas kayo ng Diyos talaga. Kaya nasabi nga ng Diyos na maswerte ang mga taong naniwala sa iyo. Ginamit ng kasangkapan at naniwala sa akin na si Jesus Christ. So, bukod doon, yung mga na-COVID, na yun nga, sa COVID na marami akong ginamot na positive na gumaling. Isa pa lang ang ginamot kong positive ngayon na medyo nahirapan ako sa kahiling-hiling na Diyos na sana ipagkaloob niya. Kasalukuyan ngayon na ito. Abot na nasa nasa Middle East ngayon. Abot ang hiling ko na ipagkaloob sa kanya na gumaling. Hindi ko sabihin sa inyo kung sino, pero nandito yung kapatid niya sa wall ko. Naging bahagi, pero matagal kasi itong nag-share na at hindi sila naniwala. So, yan nga sabi ko nga sa inyo, pag ginamot ko ang isang tao, masaya ako basta may mensahe ang Diyos. Mabuti man ito o masama, doon ako natutuwa. Pero ito siya, ginamot ko, mula nung ginamot ko siya, nung nakaraang araw. Wala talagang pinakita. Kahit isa. Maraming beses ako humiling. Normally, 3 beses lang hanggang 3 lang ako humihiling. Wala talaga siya. Pero ito, marami akong hiling. Hindi lang 10 siguro ang hiling ko nito. Wala talagang pinakita. Pero kahapon, nagparamdam ang Diyos sa kanya. Sana magtuloy-tuloy. Hangad ko. May pagkaloob ng Diyos. Ngayon, kung yun nga, sabi ko nga sa Diyos na best friend, sana ipagkaloob mo itong kagalingan niya physically. Kasi ang mentally, spiritually, dapat ang may katawan mismo ang gagawa nito. So, Marias, para bagyan na pagkataon na makarecover, dahil talagang nasa mensahe niya kahapon, nasa bingit ng kamatayan. Talaga, totoo din. Sabi ko nga, para bigyan ng pagkakataon, para ma-realize niya ang lahat ng ano man ang nagawa niya noon pa at itong yung isiniwalat ko at doon na papasok ang paniniwala niya at sa paggaling ng spiritual at physical niya, mental at physical niya. O spiritually, tawag nun? Mentally, spiritually, and physically. So, yun. Ayun nga. Ganun ang panggamot ko. Talagang humihiling ako.
So, sana magtuloy-tuloy ang ano, makarecover siya. Talagang ito ang isa na sa dami kong ginamot na COVID, ito pa lang ang isang grabe kahirap. Ah, tinawagan ko pa kagabi yun sa telepono ko. Long distance yun. Yung kahapon sa trabaho ako, tinawagan ko rin. Bahala na siya magkwento sila o ibigay pa ng Diyos sa kanila. So, ganun. Hindi pa huli ang lahat. So, yun. Um, Taba ka sana paminto. Sa haba kasi nito eh. Kumaway ako sa kanya at suminyas ako na umakyat ka sa itaas dahil naligtas ka na. So, yun yung paliwanag ko sa inyo na iligtas at iligtas kayo ng Diyos sa oras ng kapahamakan kung may darating man sa buhay ninyo. Kasi nga, sabihin ninyo, bakit nakaranas kayo sa ganyang problema o nasama kayo sa aksidente, ayan ay kasama yan lahat. Ang sinabi ng Diyos, wala kang pipiliin sa kanila. Ibig sabihin ng Diyos doon, kalooban niya na wala din siyang pipiliin. Hindi ibig sabihin na sa isang jeep na yan, ikaw ang naniwala, ay hindi ka na masama doon. Masama ka pa rin sa aksidente, pero isa ka sa maligtas. Yun yung ano doon, ang mensahe doon. Lumubog man ang barko, tunay kang naniwala, isa ka sa iligtas ng Diyos. So, ganun din sa lindol. Kahit bumagsak yung building, o bumagsak yung bahay, tunay kang naniwala, isa ka rin sa maligtas. Dahil pag power ng Diyos ang kumilos, maraming paraan ng Diyos kung paano ka iligtas. So, yun yung mensahe na ipinarating dito. So, hindi na siya natuloy ang nahulog. So, sumunod siya. May isang batang babae din na sumusunod sa akin. Kilala ko ang nanay niya. Ang sabi ko, Ning, nasaan ang nanay mo? At sumagot siya, Tatay Nars, patay na si Mama. Oh. So, ibig sabihin ng Diyos dito, sumakra sa aeroplano. Ibig sabihin ng bata dito, mensahe ng Diyos nito, na hindi porke naniwala ang isang nanay sa akin o naniwala ng Diyos, iligtas yung bata. Hindi porke naniwala ang bata sa akin o naniwala ng Diyos, maligtas ang nanay. So sa makatuwid, ang pinarating ng Diyos dito, ang kaligtasan ay nasa bawat isa. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Maliligtas ang bawat isa ayon sa paniniwala natin. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ito yung sinasabi ko doon sa turo na sinasabi ko na ang dasal mo ay hindi yan nakakatulong makakaligtas doon sa kapwa mo. Ang dasal ko ay hindi makakatulong o makaligtas doon sa kapwa ko rin. Ang makapagligtas sa atin, sarili natin paniniwala doon sa Diyos. Yun yung tunay na kaligtasan. Kaya hindi totoo yung turo na ipagdasal ninyo ang isang tao. Kaya nga, sabi ko nga, kung nagkataon, patawang turo. Kasi, ipinagdasal mo yung taong masama na yon, tapos ikaw ngayon, nagpatuloy ka sa paggawa ng kasamaan mo, so ikaw na impyerno, tapos yung ipinagdasal mo, napunta sa paraiso. Kung nakataon. Pero hindi mangyari yon. Kasi nga, yung pinagdasal mong tao, nagpatuloy siya sa gawain niyang masama na ayaw ng Diyos. Ubusin mo yung dasal mo, hindi pa rin siya mabago. Di ba? Ngayon, kahit hindi mo siya ipagdasal, yung tao na yon na masama, ay ma-realize niya na may Diyos pala,
na tunay na Diyos at ayaw ng Diyos, so ang gagawin niya, magbago siya mismo sa sarili niya. Ngayon, sa pagbabago niya, hindi niya gagawin, doon na siya maligtas. So, hindi dahil may nagdasal sa kanya. Dahil siya mismo nagkaroon ng tunay na paniniwala. Yun ang tamang kaligtasan. Kaya ang dasal ng sinuman ay hindi makapagligtas sa kapwa niya. So, paniniwala natin. Sabi nga ng Diyos, di ba, na paniniwala nila. Mali naman doon. Pag sinabing ayon, sa sarili natin mismo ang kaligtasan. Kaya hindi totoo yung ipagdasal natin o ipag-pray ka namin. Yun yung turo ng pare at pastor. Samantalang ang pare, andyan, maraming mga rape, molestya. Tapos ipagdasal kayo. Kaya sila tinatawag ng Diyos na number 1 makasalanan dahil sa gawain nila. Ang nangyari, kayong mga naniwala, ipagdasal ng pare, napunta sa paraiso. Tapos sila, napunta sa impyerno dahil ang gawain nila, kasinungalingan, rapist o ano pa man, molestya. Di ba? So, napunta sila sa impyerno. Paano nangyari yun? Sila nagdasal sa inyo, napunta kayo sa paraiso. Pero hindi mangyari din yun kasi nagpatuloy kayo sa gawain ninyo. Ano man gagawin dasal ng pare sa inyo, hindi naman kayo nabago dahil sa sarili ninyong paniniwala. Na, naniwala kayo na diyan kayo mabuhay, kaya patuloy ang ginawa ninyong pagnanakaw, pangluloko o anuman. Naniwala kayo, diyan kayo magkapira, kaya nagpatuloy ang gawain ninyo na masama. Ubusin man yung dasal ng pare na yan, wala pa rin silbi. Pero kung naniwala kayo na ayaw ng Diyos yung pangnanakaw, pangluloko, tiyak hindi niyo gagawin. So, naligtas kayo. So, wala ding ginawa ang pare sa inyo. Hindi kayo pinagdasal. Dahil yan sa paniniwala. So, punot dulo, paniniwala. So, malinaw sinabi ng Diyos na maligtas sila o kayo ayon sa paniniwala nila sa Diyos. O paniniwala nila sa iyo na ginamit ng sangkapan. Ano paniniwalaan ninyo? Itong isinisiwalat kong puro katotohanan. Ngayon, kung tanggapin nyo ito at gawin ninyo, i-apply sa sarili, doon ang kaligtasan. Ito yung paghahanda ng tao for second coming. Kaya nga sabi nga niya, the words of God of second coming. Kung ano yung isinisiwalat ko, ito ay paalala ng Diyos bilang paghahanda na pagbabalik niya. Kaya nga sabi nga niya, kung ang lahat ng mga mensahe ko na ipinarating mo sa mga tao, kung mangyayari ito agad, hindi na ako nagpaalala. So itong mga trahedya na pinapakita niya at isinasabi ko sa inyo, pinopost ko, live man o baby sulat, kung mangyari ito agad-agad, hindi na siya nagpaalala. Bakit? Siyempre, mamatay na lahat ng tao, mamatay na tayo, hindi na tayo makapagbago, makapagsisi. Hindi natin maipakita sa Diyos na tayo nga ay nagbago, nagsisi at nagkaroon ng paniniwala. Bakit? Hindi na natin yung maipakita sa Kanya paggawa ng kabutihan. Kasi pag sinabi mong nagbago na ako, nagsisi na ako, siyempre ipakita mo sa Diyos, kung dati kang nagnanakaw, hindi ka na magnakaw. Kung dati kang nangloko sa kapwa mo, hindi ka na mangloko sa kapwa mo. So yun, makita ng Diyos yun, na ginawa mo na, so napatunayan ng Diyos nga ikaw nga nagbago, nagsisi at may paniniwala na ang Diyos ay buhay at ito ang gusto ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Na saan ang pagbabago ng isang tao at pagsisisi, samantalang itulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Sa pag ginawa pa rin ninyo yon, sinabi ninyo na magbago na ako, nagsisi na ako, ginawa nyo pa rin, so hindi totoong nagsisi kayo at nagbago kasi ginawa pa rin ninyo ang mga bagay na ayaw ng Diyos. So yon ang paniniwala. So yun,
napadaan ako, napansin ko na kabilaan na kamay ko may pagkain, akong hawak. So ito yung mga sinasabi ko na mga turo. Pagkain ba? Itong kabilang paliwanag ko, kaliwat kanan na paliwanag ko, left and right, ah, ah, positive o negative na paliwanag na para maunawaan ninyo. Kayo na magtimbang-timbang na ano ba talaga ang tama dito sa paliwanag ko na ipatunay, dito sa turo nila na walang patunay, kayo na may pasya. Ito yung ibig sabihin ng Diyos dito. Ito pagkain na sa hawak ko sa kamay. Ito yung hawak ko na dito yung kaligtasan. Isusubo ko sa inyo kasi gutom kayo. In literal, nagutom kayo, may dala akong pagkain, isusubo ko sa bibig ninyo, kakainin ninyo, so maligtas kayo sa gutom. Hindi na kayo mahimatay, hindi na kayo mamatay. Pero sa spiritual iyon din yung mga mensahe ng Diyos na ipinarating ko sa inyo. Ngayon, take it or leave it. Nasa inyo ang pasya. Ito yung ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa na kalayaan. Pero sa kalayaan na yan, mamili kayo kung anong gusto ninyo. Pero may katumbas yan, paraiso at impyerno. Ngayon, doon ninyo pagdusahan kung ano man yung pinili ninyo. Kung ano yung pasya ninyo. Sino man kung yun ang pasya ninyo, yun din ang pagdusahan ninyo. Yun yung inani ninyo sa hindi ninyo sinunod ang utos ng Diyos o hindi rin sunod sa utos ng Diyos, kagustuhan ng Diyos ang ginawa ninyo. Kasi nga, mas matimbang sa inyo ang pira, mas matimbang ninyo ang mga bagay na marangya, o mas matimbang sa inyo ang mga bagay na alam ninyong doon kayo masaya. Pero, yun nga, sa huli, kayo pa rin ang magdusa. So, yun, humihingi ang mga tao dahil nagugutom sila. O yun yung paliwanag ko. Ano unang paliwanag ko? Ito yung pinaratingan ng Diyos na mensahe para kailangan ninyo mapakain kayo para magkaroon kayo ng tunay na paniniwala. Magkaroon kayo ng pagbabago, pagsisisi para sa inyong sariling kaligtasan. So, gusto nilang gawin, pero noong alaman nilang malawayan ko, lumayo na sila. Dahil ayaw na nila. Ito yung mga tao na sa una, naniwala sila, may mga nakarinig sila sa mga sinasabi ko, nakita nila yung mga post ko na nagkatotoo, patunay na back up ng Diyos, naniwala na sila. Pero, noong narinig na nila yung mga sinasabi ko na nagbibitaw ako ng salita na bobo, tanga, inotel, ang mga pare ay nabiro makasalanan, mga madre ay parausan, ng pare, rapist, ano pa, yung mga masasakit na salita na yan, pag narinig nila, nanglalamig na sila. Ayaw na nila, hindi na nila tinuloy ang paniwala. Kasi nga, ang alam nila, nanira ako. Ang alam nila, sinisiraan ko ang mga reliyon. O ang alam nila, masama. O ang isip na nila, demonyo na ang gumamit sa akin kasi nga, hindi na gustuhan nila ang mga sinabi ko doon sa sinasamba nilang mga pare at pastor. Na pinaniwalaan nila na yun nga ang tunay na ginamit ng Diyos. Pero nga, hindi sila totoong ginamit ng Diyos. Pero ang tao kasi, namulat sila sa turong kasinungalingan. Kaya ito yung, nawala na sila ng gana, nanglalamig na sila, at ang tinatawag nila sa akin, false prophet na. Ito yung ibig sabihin ng Diyos dito. Na
lumalayo na sila. So, ayun, yung sabi ng Diyos na inaayawan na nila na tunay na pagkain, ayun, yung pinaliwanag ko sa inyo, na tunay na nga pagkain na nga, kasi may patunay naman talaga. Yung sinabi niya na boses ko makapagaling, makita ako ng parating, makita ko sa ng tao, buhay man o patay. Patunayan na totoo ang sinabi ng Diyos na bibigyan kita ng power mind. Na power mind na yan is powerful. Makakita ka ng parating o makita ka ng isang tao at boses mo makapagaling. Pero ninaayawan pa rin nila kasi nga doon sa narinig nilang salitang ginagamit ko na salitang yon ang nararapat sa kanila. So, ang tao lumalabas, hindi nag-iisip ng tama. So, dahil nga sa maling turo, kaya nalubog na sila sa kasalanan. Kaya nga ang Diyos nagpalala na sa tao. So, nakarating ako sa bahay ng dating nangamatay na ang mga magulang nila. Sabi ko sa mga pamilya na iwan na magsisi na mga kasalanan, pagbabago at magkaroon ng tunay na paniniwala. So, ano ibig sabihin ng Diyos dito? Ibig sabihin ng Diyos dito, yung nangamatay na hindi na yon pwedeng ipagdasal. Hindi na natin pwedeng turuan na magbago, magsisi o magkaroon ng paniniwala kasi patay na nga sila. Hindi na nila magawang ipakita sa Diyos na magbago sila. Hindi nila magawang maipakita sa Diyos na gawin na nila ang mga bagay na gusto ng Diyos. Patay na yun eh. Tapos na. Sa loob ng 9 days, doon na husgahan ng Diyos doon. Kung anong ginawa niya nung buhay pa. Pag 9 days na yun na yung husgahan ka ng Diyos kung saan ka nararapat. Kung nandoon ka sa impyerno o doon ka sa paraiso. Kaya, pag nasa paraiso ka, dahil sa ganda ng mga gawain mo nung buhay pa, kapag kabutihan, so nandun ka sa paraiso. Ngayon, dahil sa haba ng buhay mo, puro masama ang gawain mo, o din, doon ka sa impyerno. So ngayon, doon na sa impyerno ang kaluluwa, hindi na maaaring lumabas para magbago o magsisi. Hindi na rin maaaring makalabas siya sa pamagitan ng pamisa ng pare o pamisa ng pastor o pamisa ng pamilya. Hindi sila makalabas. Bakit? Kasi nga yun na yung pasya ng Diyos sa hukom niya doon sa kaluluwa na yon. Sa haba ng panahon niyang ginawa na kasalanan o gaano katagal man, ano kabigat man ang kasalanang nagawa ng kaluluwa na yon buhay pa, kaya doon siya sa impyerno. Ngayon, yun yung pagsilbihan niya dahil sa katumbas doon sa ginawa niya. Ngayon, kailan siya makalaya? Pag naghukom na ang Diyos sa buhay at saka sa patay. Kung kailan siya maghukom, nanatili doon pa ang kaluluwa. Makalabas lang siya sa panahon ng maghukom na ang Diyos. Kaya ang kaluluwang pinamasahan nyo, wala na yon. Tinuturo lang yan ng mga pare, pastor, na pamisa o padasal para lang sa pera. Yun nga sinasabi ko, na ang hanap buhay ng pare na yan, o pastor na yan, walang katapusan. Hanggang namatay ng tao, nagpatuloy na kumita sila. Ito yung turo nila na walang katapusan na. Hanggat maalala ng mga pamilya ng buhay, patuloy ang pagkakitaan nila ang patay na. Kasi yun nga ang turo na ipamisa. Ito yung pinag-aralan nila ng husto kung saan sila kikita. Kaya ang tao naman hindi nag-isip ng tama, kaya na alam nila na yun nga, totoo o makapagligtas. Kaya nagpatuloy ang pamisa nila kahit ilang taon nang nakalipas.
ilang sikada na nakalipas, ilang generasyon na nakalipas hanggang naalala ng pamilya. Pero hindi naisip ng tao na pira-pira lang pala ito. Kasi nga, bawat kaluluwa mayroong presyo. Merong ordinary, may espesyal, mayroon pang taonan. Kung gusto ninyong isang taon, magbigay kayo ng pera sa simbahan, isang taon na padasala ng pare, pisahan daw ng pare. Hindi naman nyo alam kung imisahan ba talaga. Kinabi lang nila yon. Kaya nga ang paniniwala ko ng relihiyon ay isang uri ng negosyo. Ninegosyo tayo o ninegosyo kayo ng pare at pastor ninyo. Yung ang sinasabi ko, hindi pa kayo kumita ah, sa trabaho ninyo, hindi pa kayo nag-umpisa sa trabaho ninyo, hindi pa kayo nakaniginansya sa negosyo ninyo, meron ng porsyento o meron ng kaparte ang simbahan, pare at pastor ninyo. Yun ang hindi ninyo naisip. Ngayon, ang tinuturo nila na kailangan kayo magbigay ng biyaya, tithe, blessing o tawag para daw i-bless kayo. Hindi totoo yan. Ang blessing ay pumapasok yan kung tayo ay nagsumikap. Kaya nga kung mapansin ninyo, mabuti man o masama ang isang tao, mayroong darating sa kanya. Dahil nga kumilos siya. Kumita siya dahil may ginawa siya. Ngayon, ang pagsumikap ng patas, no, lumaban ng patas, yon ay blessing na nakikita ng Diyos. Yung kumita sa pamagitan ng panglalamang sa kapwa, pangluloko, ay hindi yan blessing. Kumita sila dahil sa gawain nilang masama. Yun yung tinatawag ng ibang relihiyon na false blessing daw. Hindi yan false blessing. Talagang kinita niya dahil sa pangluloko na ginawa niya. Katulad ng mga pare at pastor. Kumita sila ng limpak-limpak na pera sa turong kasinungalingan. Sa turong pinamulat nila sa tao na sila lang ang may gawa. Kaya nga, tinatawag sila na number one makasalanan. Kaya nga sabi nga ng Diyos, ang mga pare at pastor ay tinatawag ko sila ng number one makasalanan. Iyon yung sinasabi ko sa inyo. Na dahil nga sa gawa nila na hindi naman talaga totoo ang turo. Gawa-gawa lang nila, pinag-aralan ng gusto kung saan ang kahinaan ng isang tao. Yun yung sa mensahe ng Diyos noon pa. Yung Scientology. Sabi yan? Bioscience. Yung mensahe na yun, mahaba yun. So, yun yung mensahe na yun na pinakita, na pinag-aralan ng mga pare at pastor o anong kahinaan ng tao. Kaya doon sila kumita. So, yun. Nakatingin lang sila sa akin. Yun yung nagbabasa. Yun yung tinitingnan lang nila, nagmamasid sila kung ano ang mga ginagawa ko. Yung iba nagsasabing naniwala sila pero wala silang ginawa. So yun sinasabi ko na hindi pa rin sila naniniwala. Yun yung salitang naniniwala. Ngayon, marami nang ganon. Kaya itong mga lumalapit sa akin nagpagamot na sinasabing naniwala pero walang share, ito yung hindi gumagaling. At ginagamot ko pa rin sila. Minsan, binagbigyan ko. Pero hindi sila gumagaling. Ito yung hindi pinagpapakita ang Diyos din. Ng kung ano man. Talagang pahirapan, kumbaga. Minsan, dami pa akong hinihiling. Talagang binibigay ng Diyos minsan. Depende rin siguro sa gawain ng isang tao. Kung hindi naman mabigat ang kasalanan niya o alam ang Diyos na rin nakakaalam. So, pinagbigyan niya kung ano man yung
kahilingan ko. So, yun nga, sabi nga ng Diyos na gagaling sila ayos paniwala. So, alam din ng Diyos kung anong kalooban ng tao na yun. So, punta ako sa alababo at naghugas ako ng kamay ko sabi ko sa Diyos, kailangan ang tao makapaglinis. O, malinaw doon na sa pamagitan nga ng paniniwala ninyo, kung ano yung isiniwalat ko, yung gawin ninyong pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala, isang way ito ng makapaglinis kayo. Makapaghugas kayo sa mga kasalanan ninyo, mapagsisihan ninyo, para bilang paghahanda ninyo anytime. Dahil nga, hindi natin alam, bukas makalawa, maaari tayong mawala, bukas makalawa, at babalik ang Diyos at hindi natin alam kung ano ang meron. Yun yung paghukom na ito, nakalagay naman dito na kailangan ng tao makapaglinis sa sila bago pa ang hukom ng Diyos. So ito yung bago dumating ang pasya ng Diyos na huling araw na, at least ang tao nakapaghanda na. So ito yon. So biglang dumating ang magulang nila na matagal nang namatay. Matagal nang patay. O ito yon. Ibig sabihin ng Diyos doon, ito na yung panahon na bubuhay naman niya ang mga patay. Iyon yung mga nandoon na sa impyerno na matagal ng panahon na nanatili doon dahil pinagsilbihan nila yung mga kasalanan nilang nagawa nung buhay pa. Sila naman ngayon yung makalaya. Ang papalit naman doon, ang paghukom na yon, yun yung mga hindi nakapagsisi, hindi nakapagbago, at wala hindi nagkaroon ng tunay na paniniwala. Yun naman ang ipapalit ngayon doon sa impyerno. So parang kulungan. Tapos ka na magsilbi sa iyong kasalanan na ginagawa, nakulong ka. So ngayon, malaya ka na. Kaya sa kalayaan na yon, ang kulungan na yon, meron ding papalit na yung mga masama din na gumawa ng mga taong gumawa din ng kasamaan na lumabag sa batas dito sa lupa, sila din ang papasok doon. Kumbaga, palitan. So ito yung nangyari dito sa mensahe ng Diyos na ito. So, tinanong nila ako kung bakit nandoon ako sa bahay nila. Yung ibig sabihin ng Diyos dito, kung bakit nandito ako sa bahay nila, yung kung bakit ginawa ko ito, sa paniniwala ninyo ba? Sa bahay ninyo, kung sa paniniwala ninyo, nandyan ako, ipinamulat ko sa inyo ang tamang paniniwala. Kung anong meron kayo ngayon, ipinarating ko sa inyo, yung sabi nga ng Diyos na huwag kang matakot na magparating sa mga tao, sa mga mensahe ko, dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. So kung ano man yung isinisiwalat ko, para ito sa kabutihan ng nakakarami. Dahil alam ko, hindi talaga lahat ang maniniwala. So, sumagot ang Diyos, sabihin mo sa kanila, ang Diyos ay maghukom na, ang mga patay ay bubuhayin muli. O, yan o, nandyan na. Ang mga trahedya na hindi na pangkaraniwan ay naglabasa na tulad ng mga post mo. O, yun yung mga post ko mula 2013 pa. Yung mga post ko na ang kalamidad, pag dumating ang kalamidad na sensitibo, mga matay libo-libo. Yun yung mga nangyari na. Yung sinasabi niya, 1 times 1, 1 times 111 times 111. Ibig sabihin ng Diyos doon, mag-multiply na mag-multiply. Ang mga trahedya, kung bagyo man, kung dati makaranas tayo ng 80 kilometers per hour, ngayon naabot na ng 100 o lampas sa 100 kilometers per hour. Ngayon, kung dati ma-aksidente, 5 sasakyan lang, ngayon marami ng sasakyan.
Ngayon, yung mensahe ng Diyos na ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. Nandyan na yung lahat ng paulit-ulit ko sinasabi yan. Ang dating ilog, kung ang dating ilog na hindi umaapaw, ngayon naapaw na. Kung ang dating dagat na hindi umakyat sa lupa, ang tubig hindi akit sa lupa, ngayon naakyat na. At marami pa na sinasabi ko doon. So, yun yung nangyari na ngayon. Nakita ninyo na sinasabi nila, first time nangyari. Makita ninyo na ang lugar na yon, bubong na lang nakikita ng bahay. Malinaw doon na hindi nangyari doon yun. Kasi kung nangyaring binabahaan yun, hindi magtatayo ang tao doon ng bahay. Kasi alam lang binabaha. Pero bakit nagtayo ang tao doon ng bahay? Kasi nga hindi binabaha. Doon makikita natin na ang mga lugar na yon na sinasabi ng Diyos, kung ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. So malino doon na nauna ang mga mensahe ng Diyos bago pa nangyari itong lahat. Kaya nakita ninyo yung daanan ng tren. Kita nyo sa China. Hindi dating binabaha yon. Kasi kung dati ngayon, hindi ba sila magtayo ng naglagay ng rails ng tren dyan at may tren na dadaan. Kasi binabaha. Dahil hindi nga binabaha, kaya mayroong train, mayroong bus, kalsada, kasi hindi nga binabaha. Mayroong building dyan kasi hindi binabaha. Kasi kung binabaha niya noon pa, hindi yan gagawin. Hindi nila gagawa sila ng kung anong meron doon. So, malino doon ang sinasabi ng Diyos na ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babae na. Nagkalat na ito. Nauna ang mga post ko noon pa. Kasi kasagsagan yan, mga mensahe ng Diyos. Nag-upisa ko 2013. Kaya sinulat ko nung una yung Bagyong Yolanda. Kaya makita ninyo sa mga post ko, tulad ng mga Alaska. Sinulat ko yung Alaska 2018. Nangyari 2019 na matunaw ng ice sa Alaska. So, yung tsunami sa Indonesia, tumbukan yan. Marami pa. So, yun yung mga mensahe ng Diyos na paalala niya sa tao. So, tulad ng mga post mo, so, aksidente ng mga sasakyan, pangdagat, panglupa, lindol, bagyo, pakawalan ng trabaho, ng mga tao. Yun. Nasa ko, nung mga post ko yun, bago pa dumating ang COVID yata, bago dumating ang COVID doon. Yung may post ako, kung natandaan ninyo yung may dala akong malita, na may dala akong telepono, na wala na ng signal, tapos hindi ko na makakausap ang pamilya ko dahil nasa isang lugar ako, na umakyat ako sa bakod na hindi ako makauwi. Alam ko, wala pang COVID nung time na yon, na-post ko na yon. Iyon yung COVID. Yun yung mga tao hindi na makauwi. Kasi wala ang, yun nga, hindi basta makauwi dahil sa ang dami ng, kumbaga, walang flight. Yun yung iba hindi na makatawag kasi walang signal o wala ng pera, pangbiling load o ano man. Yun yung mga post ko na yun. So, yun, nagugutom. Yung sinabi ng Diyos na darating ang panahon na gugutomin natin sila. Ito na yung panahon na to. Na itong sinasabi ko na yan, matagal na yung mga 2014, 16, 15, ganon. Nasabi ng Diyos na darating ang panahon na gugutomin natin sila. Ito yun, ginugutom na tayo ng Diyos. Wala ng trabaho, wala ng marami nagsarang negosyo, na wala ng yung pananim, binabaha na. Ito yon, kasama na rin lahat na mga trahedya na yan. Kaya nga sabi nga ng Diyos na laging handa. Kaya yun nga sabi ko palagi, lagi tayong handa. Ang paghahanda, hindi lang physically paghanda natin. Lahat yan, ipaghandaan natin. Dahil ang Diyos talaga ay nagpaalala na sa atin. Kailangan lang ng Diyos ang tatlong bagay. Pagbabago, pagsisi at lubos na paniniwala. Yung sabi niya na ipagsama natin ang COVID at mga trahedya, naglabasan na yan. So itong way ng tagging. So ito yung sinabi niya na itong vaccine na nangyari. Na ayun nga, malinaw doon
Na una, hindi ako niwala doon sa, hindi naman sa hindi ako niwala, pero siyempre, eh, hindi ako ganun kadali na nakikita ko na nagkaroon ng magnet ang katawan. So, pwedeng may ginawa ang isang tao para magkaroon ng magnet. So, isinare ko lang para makita ng lahat. Pero nung nangyari na mismo sa pamilya ko, sa pinsan ko, dalawa yan, nagkaroon ng magnet ang katawan nila. Yun yung binidyohan ko. Na talagang may magnet talaga. So yun, ang sabi nga doon sa balita, sabi ng eksperto. Paano naging eksperto yun? Ang sabi kaagad, imposible. Nandyan na nga eh. Hindi lang yun sa mga nakita nila sa mismong pamilya ko nangyari sa pinsan ko mismo. Ang gagawin na lang naman nila, i-gather nila yon, imbestigahan kung totoo ba. Hindi yung sabihin nila, fake news yan. Pinakalat nila, fake yan. Paano, hindi lang naman isang nakaganon, ang dami ha. Na magkaroon ng magnet ang sa katawan ng tao. Ito yung ipaliwanag dapat ng gumawa ng vaccine. Hindi na ito yung paniliwanag na magkaroon ng magnet. Ngayon, pag nagkaroon ng magnet, nagkaroon ka ng foreign body sa katawan mo. Mayroong bakal ng pwedeng, alam mo naman yung mga magagaling dyan na pwedeng gumawa ng magnet na liquid. Anong kaibahan ng mercury? Ngayon, kumakalat sa katawan mo yan, kaya maraming nagkaroon ng blocking. Kasi kasama yan sa dugo. So ngayon, ito yung ipaliwanag nila, bakit nagkaroon ng magnet. Ngayon, kayo naman mga eksperto, kasi eksperto nga tawag sa inyo. Paano kayo naging eksperto? Sasabihin nyo kaagad, fake news. Eksperto pala kayo, meron kayong narinig na balita. O di yung mismong binaksinan, iobserbahan ninyo sa loob ng pagkatapos ng sekundos o ng araw, maglagyan nyo ng magnet, pangalang araw lagyan ng magnet, hanggang ilang araw ang gusto ninyo. Kasi yung mga pinsan ko, sa unang araw malakas, pangalatlong araw, hanggang sa 5, padadahan ng nawala. Yung isang pinsan ko, yung nakapula, yun yung mas grabe ang kanya kasi buong katawan niya may magnet talaga. Kita sa akin sa video, di naman magsinungaling sa akin, pinsan ko yun, mga follower ko yan eh. Naniwala sa akin yan eh. Hindi naman kami gagawa ng kwento. Yun, sa kanila yun mismo. So, malinaw doon na ang tao, wala na sila pakialam sa kalusugan ng tao. Iniingatan natin yung katawan natin ng habang buhay. Tapos ngayon, hayaan natin na pag-aralan ang katawan natin. Di ba? Kaya, kayo naman mga eksperto, nga, sabi ninyo, o di tingnan ninyo, bibistigahan ninyo kung gaano katotoo to. Naalarma kami kung baga. Bago kayo magsabing fake news. Sasabihin ka agad, fake news yan, di totoo yan. Paano naman yung mga tao nakausap namin na nakita mismo sa pamilya ninyo? Sa pamilya nila. Na sila mismo nakasaksi. Alam, tatawag pa sila ng media. Ito namang media, hindi man ibabalita yan pag totoo. Kasi ang binabalita ng media, yung fake naman talaga. Kaya nasanay ang tao na puro fake. Tulad ng ginawa ko, may post akong totoong mga pinost ko. Binanggit pa ng Channel 2 yan. Lagi kong ulit yan. Yung post ko na maging Yolanda. Pero bakit walang lumabas? Kasi nga, tinatago nila ang katotohanan. Yung sinasabi ng Diyos na walang media makikialam sa'yo. Sa dami ko, sa 10 years, sa 11 years ko nang ginawa to. Lantaran ako. Mga radio station. Nagbabasa sa wall ko yan, mga media. Sinasabi yan, nagbabasa. Media mismo ang nag-announce sa akin pag may krusada. Pero walang medyang nakikialam. Kasi yun ang sabi nga ng Diyos. Nakaalam ng Diyos na hindi makialam ng media kasi pira-pira nga ang sa nila. Kahit fake ang balita, basta may bayad, ibabalita nila yan. Kaya ang tao nasanay sa fake news. Kaya pag natotoo ang balita natin, hindi talaga yan na ipapalabas kung hindi ka nagbabayad. Kaya kung umabot ako ng 11 years dito, hindi talaga nila ibabalita. Kasi sila ang mawawalan. Alam ng Diyos lahat yan. Kasi ang tao nga, gahama na sa pira, kapangyarihan.
Kasi ang tao, demonyo na talaga ang kalooban. Hindi na naghanap ng kaligtasan. Ang ginagawa ng tao ngayon, ang sinasamba nila, puro pera at kapangyarihan. Ito yung nangyari sa buhay ng tao. Kaya ang Diyos nagpaalala na sa tao ngayon. So yun, basta makakilos ang tao, isang way ng taging at hindi na basta-basta makakilos. O ito yung nangyari sa Pilipinas ngayon. Hindi ka pwede sumakay ng plano pag wala kang baksin. Di ba? Karapatan ng isang tao yun eh. Bakit mo alisan ninyo ng karapatan ng isang tao? Di ba? Bakit ninyo pipilitin na ayaw ang isang tao? Ito isang way ng paghawak sa liig to. Ngayon, nasa kanya na pag-iingat. Ngayon, kung na-COVID siya o nasakit man o ano man, i-choice niya yun. Pero hindi mo pwedeng alisan na hindi ka pwedeng sumakay ng jeep, hindi ka pwedeng pumasok sa establishmento, sa bilihan. Kung hindi ka nakapabaksin, patayin niyo ang tao. Di ba? Yun ba yung kalooban ninyo? Yun ba nang sinabi niyo may Diyos kayo sa puso? Ang Diyos nga, binigyan tayo ng laya na mamili kung anong gusto ninyo. Kung anong gusto ng tao. Tapos kayo mismo, kapwa-tao, hahawakan nyo sa lig ang kapwa ninyo tao. Nasaan ang Diyos sa inyo? Di ba? Nagpakita lang kayo na demonyo na ang kalooban. Ngayon, kung meron mang sakit na kumakalat, kung meron mang kayong baksin na ibibigay, dapat masunod kung anong dapat. Katulad niyan, ipipilit ninyong ipabaksin ng tao. Alam naman talaga ng tao na ang gamot pinag-aralan ng 10 years bago ilagay sa katawan ng tao. Itong baksin na ito, hindi pa, wala pang 1 year, meron na. Tapos ipagpumilit ninyo, ipalagay sa tao, tapos mayroon, pag may mga side effect na, sabihin nila, hindi nag-take ng gamot niya, kaya namatay. Di ba? Maraming balita na wala namang problema, walang sakit, nagpabaksin lang, namatay. Sasabihin, nagkataon lang. Madami na nga Di ba? At saka hindi nyo napilitin ang tao na ganun ang way ninyo na hindi nyo sinasabing hinawakan ng leeg. Pero yung way ng paggawa ninyo, hindi ka pwedeng pumasok. Katulad sa kamigi, no? Hindi ka pwedeng pumasok ng kamigin kung wala kang baksin. Di ba? Tapos yung maraming binabaksin nandiyan, nagpositive naman, nangamatay naman. Bakit hindi hayaan ng tao na malaya? Meron siya karapatan bilang isang mamamayan, bilang isang tao. Hindi natin pwedeng hawakan ng tao. Ngayon, choice niya yon. Kung ayaw niya, choice niya yon. Mapapahamak siya. Pero hindi natin pwedeng palitin yan. Kasi ang Diyos nga mismo, may laya tayo mamili. Kung anong gusto natin. Mabuti o masama ang gusto natin, nasa atin yun. Dito nakakalungkot na to. Talagang balita na ito. Dahil ang tao wala nang mapuntahan. Gustuhin man niyong mabuhay, hindi na mangyari. Kasi para na kayong pinapatay na. Hindi nga kayo nakabaksin, hindi kayo mamatay doon sa kung ano man yun. Kasi hindi na pag-aaralan ng maigi, hindi na pag-aaralan ng mabuti. Mamatay kayo sa gutom. Bakit? Hindi mo kayo pwedeng umubay ng bigas doon sa tindahan kasi wala kayo. Wala kayong baksin. Hindi kayo pwedeng pumunta sa Maynila o sa ibang lugar sa kayong barko kasi wala kayong baksin. Di ba? Tama ba ito? Sige nga. Yun yung sinasabi ninyo na may Diyos kayo sa puso. Didiktahan na ninyo ang tao. Nagpatunay lang yan na panahon na para ang Diyos maghukom na. Kasi wala ng tao Lubog na sa kasamaan. Ito yung nakakalungkot sa lahat. Kaya sama na ito siguro sa paalala ng Diyos. Kaya kung ako ang masunod, mas gustuhin ko na maghukom na ang Diyos para pantay-pantay tayong lahat. Kalungkot.
isipin. Wala ng kalayaan ng tao. Kung ang Diyos nga, binigyan tayo ng kalayaan, tapos tayo mismo, hindi tayo marunong umuunawa, umiintindi kung paano nabubuhay ang tao ng may kalayaan, may karapatan ang bawat isa. Walang nilabag ang tao sa batas, sa lupa. Pero huwag nating hawakan sa leeg kasi walang masama sa ginawa ng tao. Para lang makaiwas sa sakit, paano makaiwas? Paano ninyo masabing hindi yan nakakasama? Na hindi naman napag-aralan, hindi naman napag-aralang mabuti. Mayroon akong kaibigan na scientist mismo. Ang tagal ng scientist sa Amerika, matagal ng scientist sa Japan. Nagpupunta dito sa bahay yan. Sinasabi niya sa akin, nurse, yung gamot na yan, 10 years pataas namin pinag-aralan yan. Bago yan i-apply sa katawan ng tao. Tapos ngayon, wala pang isang taon, meron na kaagad. Tapos pilitin nyo ang tao. Paano niyo may garanti na ligtas ang tao nun? Di ba? Tapos ngayon, pag may mga side effect, sasabihin ninyo, nakasakit na siya, dati nang may sakit siya. Yung wala namang, hindi naman nagpositive, nagkabaksin, nagpositive, sasabihin ninyo, nagwo-work out ang positive o ang vaccine doon sa katawan ng tao. Bakit nagpositive siya? Na hindi naman nag-i-inject ng COVID-19 yan. Paano nyo may paliwanag yon? Marami akong lumapit sa akin nagpagamot na hindi naman nagpositive silang buong pamilya. Sasabihin ninyo, gumagana ang vaccine. Paano gumagana? Na hindi naman ang vaccine naman, hindi naman kayo nag-vaccine ng COVID-19. Ang binaksin ninyo na na virus na panglaban doon sa virus na sa katawan ng tao na COVID-19. Ngayon, bakit nadidetect ng test na positive na hindi naman COVID-19 ang i-inject doon sa isang tao? Na ang pang-test naman na yun, pang COVID-19 naman. Hindi naman yung virus na panglaban doon sa COVID-19. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin nag-workout ang vaccine na yun sa katawan ng tao kasi nag-positive siya. Paano naman yung nakahawa naman yun? Paano naman yung namatay siya? Mayroong isang pamilya galing sa Italy, pumunta sa Pilipinas, umuwi kasi nabaksinan. Pagdating sa Manila, sinwab test. Nag-positive sila. Ang tatay namatay. O, paano niyo ipaliwanag yon? Na ang makaligtas ang vaccine. Di ba? Hindi, sabi nga ng Diyos lang kakampi ng tao ngayon. Sinasabi lang ninyo, makapagligtas. Kayo ang nagsabi nun. Pero pira-pira lang pinag-usapan. Kaya pinupost ng tao, nagagamit ang lahat ng tao. Kasi, paano sila kikita ng pira kung walang maapalayan walang mabigyan ng gamot na yan? Paano maubos? Paano sila makapag-order uli? At paano sila magkapira uli? Ganon ang tao. Kaya itong mga gumawa ng vaccine, ipinopost din nila na killer itong virus na ito. Tinuturuan nila ang tao matakot. Para ang tao, sige nang sige, magpabaksin. So, patuloy ang pag-produce nila, patuloy ang pera. Ganun ang nangyari ngayon sa mundo. Dahil ang tao gahaman na sa kapangyarihan, pera o salapiman. Dahil ang tao lubog na sa kasamaan talaga dito sa lupa. Kaya nangyari na ngayon sa panahon na to. Nandito na lahat. Nangyayari at nangyayari na ang mga sinasabi ng Diyos na ipinarating ko sa lahat. So ito, may mga bansa nagbabalak ng magkaroon ng World War. O wag nangyari ito. Hindi natin alam kung ano sa loobin ng bawat bansa. Ito na. Kakalat na itong vaccine nga lang ngayon. Itong virus na yon, World War na ang lumalabas nito eh. Buong mundo na ang nakipaglaban ito sa sakit na ito. Para na ring World War ito.
yung kalaban natin, hindi natin makikita. Kaya lagi tayong handa. So nagbago ang senaryo, nasa harapan ako ng maraming tao, sinusunod ko ang lahat ng sinasabi ng Diyos na iparating mo sa kanila. O ito yung ginawa ko, na lahat ipinarating ko sa mga tao. So biglang nagbago ang boses ng Diyos na napakalakas at nagulat ang mga tao, sabay nagising ako na mensahe ng Diyos. So laging handa. So yun yung napalakas. Ito yung isiniwalat ko. Ito yung ipinagsigawan ko sa mga tao na ito ang kailangan ng gawin ng tao. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. So hanggang dito lang muna. At sa pagitan natin muli dahil 1 oras na at 15 minutes na kinain ko sa live na to. So, God bless sa lahat, sa mga nakikinig. Magandang hapon. Ano mang meron sa inyo. Ayun. Sa pagkikita natin sa ibang live ko.